ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. At pag-uusapan natin ang doktrina ni Archie Añedes na yung Sunday daw is congregation or araw ng mga demonyo. At ang sino daw mag-congregate o magkatipo ng linggo Antikristo daw ayon kay Archie Añedes. Ngayon, yung tinutukoy dun sa 4:1 ng unang Timoteo na maliwanag ang sinasabi ng huling panahon ng iba'y magsisipagsitalikod sa pananampalataya. Tumutukoy ito doon sa mga magsisipagsitalikod sa pananampalataya. Ang Catholic Church hindi naman tumalikod Ang tumalikod si Luther. Ang tumalikod yung mga Protestante. Hindi applicable sa Catholic Church yan. Applicable yan dun sa mga tumalikod sa tunay na iglesia. Na na maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon na ang ilay magsisipagsitalikod sa pananampalataya at ipagbabawal ang pag-aasawa. Ngayon, ang binabasa ng mga sulpot, yung ang pananampalataya ng ating mga ninuno sa pahina 396 na ang nakalagay, ang disiplina ng Iglesia Katolika ay pinatupad buhat pa ng una. Di hindi applicable ito dun sa supportive verse na binabasa ng mga sulpot sa 4:1 ng unang Timoteo. Bakit? Dahil yung nasa 4:1 ng unang Timoteo, tumutukoy ito doon sa mga magsisipagsitalikod sa pananampalataya sa mga huling araw, last day. Yung disiplina naman ng Iglesia Katolika ayon sa ating mismong katikisim o aklat, ipinatupad buhat pa ng una. Iba yung buhat pa ng una kesa sa mga huling araw. Ang ginagawa ng mga sulpot, babasahin yung 4:1 ng Timoteo, sabay basa ng aklat na ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Lalabas yon, out of context ang mga sulpot. Ngayon, ang mga pari natin, pinagbabawalan bang mag-asawa? Aba, pwede silang mag-asawa basta tumalikod sila sa tungkulin nilang pagkasaserdote at pagkapare. Ngayon, itong orthodox na ito, nag-iingay ng nag-iingay. Tayo daw ang tumalikod. Kayo ang tumalikod. Kayo ang tumalikod. Tapos isisisi nyo pa sa amin, ibibintang nyo pa sa amin gaya nung ginagamit ng mga ANC yung nasa 4:1 ng unang Timoteo. No! Dahil ang Catholic Church hindi natalikod. Dahil yan yung katawang sa Diyos ni Kristo. Naintindihan mo? 2:16 ng Efeso. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. Ibig sabihin, yung katawan o yung iglesia, katawang sa Diyos yun. Paano mo sasabing matatalikod yun? Ibig sabihin pala, baliktad ang ulo ni Kristo. Natalikod yung katawan, yung ulo pala, hindi natalikod. Di baliktad yung ulo. Mali. Impertinency. Impertinency. Bakit? Katawang sa Diyos ni Kristo yun Body of Christ yun Paano mo sasabihin natalikod yun? Lalabas kakontra ka na ni Kristo, kakontra ka pa nung aral apostoliko. Dahil isa doon sa aral apostoliko na ikinukots ni Apostol Paul, 3:10 hanggang 11 ng Efeso, at sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ang sari-saring karunungan ng Diyos. Sa 11, ayon sa panukalang walang hanggan. Di hindi matatalikod ito dahil nasa panukalang walang hanggan ito. Ngayon mga sulpot, matututulan nyo ba yan? Na ang Iglesia ng Diyos, according to Catechism of Catholic Doctrine o Catholic Church, is the Catholic Church. Kaya hindi pwedeng matalikod yan. Kaya meron tayo mula 1st century, 2nd century, 3rd century, 4th century, hanggang sa kasalukuyan na successor ni Apostol Peter na pinaglagyan ng authority. Na mula kay Apostol Peter hanggang kay Pope Francis, meron tayong otoridad. Hindi ang Orthodox yun. 19, anumang talian nyo sa lupa ay tatalian rin sa langit. Ang Orthodox, meron ba yan? Wala. Ang sulpot, meron ba yan? Wala. Katunayan, nagiging sola scriptura sila na magbabasa lang ng magbabasa. Tapos, ayan, katulad ni Ri. Paano yung wag magsisigid sa mga bagay na nasusulat? Ngayon, yung nasa 4:6 ng unang Korinto, Brother Ri, tumutuko yun sa Tanak. At yung Tanak is a Hebrew Bible
In Old Testament. Ibig sabihin, huwag kang higit sa mga bagay na nasusulat sa Old Testament. Eh ngayon, utos pa rin ba yon? Hindi. Dahil ang pangangasiwa ng mga apostol, 3:16 ng unang Korinto, hindi sa titik. At yung titik na tinutukoy doon, yung utos sa Old Testament. Eh hindi naman ang Old Testament ngayon, New Testament na eh. O, meron yan. Merong tradisyon ng mga apostol, 2 Thessalonians 3:6. Merong authority ang Iglesia Katolika, 16:19 ng Mateo. Ngayon, paano magiging applicable yung 4:1 ng unang Timoteo samantalang ang Iglesia hindi matatalikod dahil kahit ang pintuan ng Hades, 16:19-18 ng Mateo, hindi magsisipanaig laban sa kanya. At itong church na ito, existed ito 2,000 years ago. Eh paano mo sasabihin sulpot? O, ilagay natin ang Broiler's Encyclopedia. O, Orthodox bang nakalagay dito? O, mga sulpot. Basahin natin. O. Basahin natin. Okay? Ayan. Ayan, ang nakalagay sa New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287, the history of the Catholic Church began in a upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. First century ito eh. Na ano? The church describes to be the society that Jesus Christ found. Eh, alin yun? Orthodox ba? Mga sulpot ba? MCGI ba? The Catholic Church. Dahil ang Catholic Church mayroong authority at matetrace natin historically, biblically, and reality speaking. Ang mga sulpot, biblically, sola scriptura, out of context. Kumbaga, basa lang ng basa. Eh, hindi nyo naman book ito eh. Ang Bible, hindi naman ito Protestant book eh. Catholic book ito. Basahin natin ang compilation ng Biblia. Okay? Lagay natin sa taas. Yan. A compilation process. Ngayon, ba't sabi sa 14:37 ng unang Korinto, isinulat ng mga apostol. At yung nasa 1:3 naman ng unang 1, yung nakita at narinig ng mga apostol. Tama yon. At yon, nagpasa-pasa. Nagpasa-pasa at nagsimula yung collection and selection in 150 and 340 AD. At yung canonization, ayan, andyan mismo sa ating screen. Wala namang inambag ang Orthodox dyan eh. Yung translation, ayan, andyan rin. At yung verse and chapter, 1230 AD hanggang 450 AD. Walang ambag ang Orthodox dyan. Walang ambag ang mga Protestante dyan. Paano mo sasabihin ang Biblia is a Protestant book? Nagbasa lang kayo. Nakibasa lang kayo. O ngayon, paakitin natin si Carlo. Pagbigyan natin. Alam nyo ito, hindi ko alam kung nagkukunyari ilang ito eh. Ang topic sana natin si Archie Añedes eh. Pero paakitin natin itong si Carlo. Carlo, akyat. Hello, yo, what's up? Sige. Ngayon, binasa mo kanina, di ba? Naglalatag ka sa akin ng mga supportive verse sa 4:1 ng unang 1, di ba? Tinatanggap mo ba yon? Ganito bro, patanayan mo muna bro na ang Orthodox. Hindi, ganito. Kasi yung pag-uusapan natin, yung inano mo rin kanina, yung mga kinotes mo rin kanina. Kanina, ikinotes mo sa akin sa chat, yung 4:1 ng unang 1. Tinatanggap mo ba itong ikinotes mo sa akin? Ano bro, pakiulit ka. Hindi marinig. Hindi ka talaga nakikinig. Binasa mo kasi kanina sa akin, yung 4:1 ng unang 1. Tinatanggap mo ba ito? Oo naman, tinatanggap ko. Nakasulat. Tinatanggap mo. Ngayon, ang nakalagay sa 4:1 ng unang 1, ang ilay magsisipag sa talikod sa pananampalataya sa huling panahon. Ngayon, isinisi mo sa Catholic Church ito. Ngayon, kailan na itatag ang Catholic Church? First century o sa kasalukuyan? Una sa lahat, na itatag ang... Tinatanong kita, sumagot ka sa tanong ko. Dahil ikinotes mo yung 4:1 ng unang 1 o unang Timoteo. Ngayon, kailan na itatag ang Catholic Church? Ngayon, 20th century o first century? Una sa
lahat, ang Roman Catholic ay Sumagot hindi ka na muna sa tanong ko. Sumagot ka muna. Kung talagang totoong Kristiyano ka, handa ka dapat sa pagsagot. 3:15 ng unang Pedro, basahin natin. At inyong sambahin si Kristong Panginoon na buong puso, na handa kayo sa pagsagot. Ang problema sa'yo, ayaw mong sumagot eh. Paano ka naging Kristiyano niyan? Ayaw mong sumagot. Sumagot nga. Ito tanong ko sa'yo. Tinatanggap mo ba na binasa mo sa akin kanina at niukol mo sa Catholic Church yung 4:1 ng unang Timoteo? Yes or no? Ano? Ulit nga? O tinan mo, hindi ka pa naman nakikinig. Tanong ako ng tanong. Tinatanggap mo ba na iniukol mo sa Catholic Church yung 4:1 ng unang Timoteo? Iniukol mo o hindi? Yes, inukol ko. Bakit? Una sa lahat. Yung inukol mo, ito, wait lang. Ngayong inukol mo yung 4:1 ng unang Timoteo sa Catholic Church, ano ang nakalagay dito? Nung unang araw o sa huling araw? Una sa lahat, huling araw ang Catholic. Bakit? Ayun, salamat. Ngayong huling araw, kailan ba na itatag ang Catholic Church? Yes. 1st century o 20th century? Naitatag ang Catholic nung simula nung... Sumagot ka muna sa tanong ko. Meron akong question selection. Ang tungkulin mo lang ngayon, sumagot sa tanong dahil inaatake mo ang Santa Iglesia. Ngayon, ang tanong ko sa iyo maliwanag. Ngayon, tinutukoy ito sa huling araw. Ang Catholic Church ba existed in 1st century? O ngayon lang nag-exist 2025? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sagot. Sagot ko. Ang Catholic, based sa... Sumagot ka, meron akong question selection. Ang tungkulin mo, sumagot sa tanong, huwag magpatalon-talon. Debater ka, hindi ka palaka. Ang tanong ko sa'yo maliwanag. Based na century. Ang tulit mo, sagit lang. Ngayon, kung iniukol mo yung 4:1 ng unang Timoteo, tumutukoy ito sa mga huling araw. Ang tanong ko sa'yo, kailan na itatag ang Roman Catholic Church? 1st century o sa 2025? Naitatag ang Catholic nung umupo si Constantine. Ang tanong ko sa iyo, meron akong question selection. Ang tanong ko sa iyo, palusyon, papunta mo, patagbilaran eh. Kumbihira ka naman, no? Ang tanong ko sa iyo, maliwanag. Ikikita pag hindi mo nasagot ito para meron tayong kaisan. Existed na ba ang Catholic Church in 1st century? O ngayon lang 2025? Kahit itanong mo sa CFD, ang mas naunang Orthodox. Sumagot ka sa tanong ko, kapatid. Sumagot ka sa tanong ko. Wala naman ako binabanggit na CFD dito. Unang-una, wala naman tayo sa Tagbilaran eh. Ang layo ng sagot mo eh. Ang tanong ko, pa Cavite, ang punta mo, pa Laguna. O ito tanong ko sa'yo. Ang Catholic Church ba, kailan nag-exist? 1st century o 2025? Sagot! Na-exist ang Roman Catholic noong si Constantine ang umupo. Sige, ayaw mo sumagot. Ngayon, yung 16-18 ng Mateo, kailan na isulat ito? 1st century o sa kasalukuyan? Naisulat yan sa 1st century at ang Orthodox Ayun, yan. salamat. Hindi Catholic. Salamat. Ngayong tinatanggap mo, ito ay 1st century. According to CCC, o Catechism of Catholic Church, yung nasa 16-18 ng Mateo ay ang Catholic Church. Tinatanggap mo ba na itong 16-18 ng Mateo ay maisulat 1st century? Yes or no? Pambihira ka naman. Hindi man ako Catholic, Orthodox naman ako. Bakit mo bibigyan ng CCC? Objection. Sayang wala tayong moderator eh. Ang kulit mo naman, papaluin na kita ng hangir eh. Ngayon, sabi mo kanina na isulat ito ng 1st century. Yung 16-18 o 16-18 hanggang 19 ng Mateo. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Tinatanggap ko yan sapagkat Orthodox yan. Ayun, Hindi yan Roman Catholic. Okay, salamat. Baba na. Okay, wala tayong pag-uusapan. O tinatanggap niya naman pala na yung 16-18 ng Mateo na isulat 1st century. Ngayon kung ito ay naisulat 1st century, according to the Catechism of Catholic Church, yung nasa 16-18 ng Mateo na nitukod ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi Orthodox. Hindi Orthodox. Inamin niya eh. Ngayon, inihahambing niya yung 4:1 ng unang Timoteo sa Catholic Church. Ngayon,
Yung subject of the sentence sa 4.1 ng unang Timoteo, pumapatungkol ito sa mga huling araw. Yung first century, hindi rekomendado ng mga Bible scholars yan na mga huling araw dahil pasimula yan ng pagtatag ng tunay na Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang tunay na iglesia nasa Biblia. O, natutulan ba ng Orthodox? Hindi. Kaya hindi lulusot yan si Carlo dahil Diyos ang gumagawa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana at natutupad lang yung pangako ni Kristo sa 28:20 ng Mateo na na ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Papaano? Sa pamamagitan ng mga kinakasangkapan niya, nakaanib mismo sa Santa Iglesia. Dahil meron tayong katungkulan yung nasa 12:13 ng Ecclesiastes, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. At isa doon sa pagsunod sa utos ng Diyos, yung nasa 2 Korinto 10:4-5, na sapagkat ang ating pakikilaban ay hindi laban sa laman kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta at mga malinghak at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yun ang isa sa halimbawa ng katungkulan ng tao na dapat nating ugaliin sa tunay na iglesia at yun ang haligit sa haligan ng katotohanan. 3:15 ng unang Timoteo at according to CCC, yun ang Iglesia Katolika. Hindi mga Protestante, dahil kailan lang naman lumitaw yan Kung hindi nag-rebellion si Martin Luther, wala yan si Soriano, wala yan mga yan. Wala yung mga yan. At isa doon sa paggawa at pagsama ng Diyos sa kanyang Santa Iglesia sa pamamagitan ng kanyang mga depensor. Dahil yung katungkulan nga ng tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos sa 3:15 ng unang Timoteo, yung nasa 2 Korinto 10:4-5, sa papaanong paraan. Basahin natin ang 21:15 ng Lucas. Ang sabi, sapagkat bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalangsang ng lahat ninyong mga kaali. Kaya kung tunay ang Orthodox, panalo sana yan Ipaglalaban mo yung Orthodox. Ito, hindi Martin Luther ang Orthodox. Pambira, wala naman ako sinabing Orthodox founded by Martin Luther Ano ba naman Namamaratang kapatid. Kaya ito mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon na wala yung picture ni hindi ko na tuloy nakita inilagay yung picture ni dito ni Archie Añedes Kasi ang sabi ni Archie Añedes, sabi ba't hindi makasend ng star? Sinadya ko talaga yan mga kapatid. Mag-send na lang kayo siguro kay Father Darwin. O kaya sa mga punto-punto. Ayun. Ngayon, ito ang pag-uusapan natin, yung bagong aral ni Archie Añedes. Na pag nag-congregate daw ng linggo sa demonyo. Ito, sagit lang ito. Sagit lang natin itong pag-uusapan. Itong doktrina ni Archie Añedes na kinopya niya sa mga Sabatista na mangili ng Sabat, sa demonyo ito sa panahong Kristiyano. Sa demonyo ito. Ngayon, bakit ko sinabing sa demonyo itong pangingili ng Sabat? Unang-una, inutos ito dun sa mga Israelita. Ngayon, 7:12 ng Hebreo, nang palitan ng pagkasiserdote, gaya ng binasa natin kanina, ay kinakailangan rin namang palitan ang kautusan. Ngayon, dapat pa ba tayo mangili ng Sabat? Kasi, ang sabi ng Ama, dun sa 17:5 ng Mateo, ang sabi, at lumilim sa kanilang isang alapaap na nagsasabi, itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ngayon, ano yung dapat nating pakinggan o sundin dun sa ginawa ni Kristo? Dahil ang pagtatakwil rin kay Kristo at pagtanggap kay Kristo, ukol dun sa mga ginawa ni Kristo. 12:48 ng 1, sino mang nagtatakwil sa akin, ay nagtatakwil sa aking salita. Ngayon, yung salita ni Kristo, isinulat sa Biblia. Ngayon, paano na isulat? 1:3 ng unang 1, yaong aming nakita at narinig, ay siya naming ibinabalita sa inyo. At isa doon sa mga ibinabalita ng mga apostol, lalo na si Apostol Juan, yung nasa 5:18 ng 1. Dito naipit si Archie Añedes, tumawag sa akin. Hello, hindi mo ba alam? Almasora, naakay ka ng Catholic Church, sa demonyo yan. Tindigan mo sa diskusyon. Ngayon, ang sabi ni Apostol Juan, sa 5:18 ng 1, sabi, dahil nga dito'y lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Ngayon, may reason yan. Tanong,
bakit si Kristo pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo? Pangalawa, totoo ba yung sinasabi ng mga Seventh-day Adventist na yung nasa 5:18 ng 1, paratang ng mga Hudyo? Sagutin natin. Yung pangalawang tanong, na ito'y paratang ng mga Hudyo, mali. Bakit? Dahil kung ito'y paratang ng mga Hudyo, ang isusulat sana dito ni Apostol Juan, dahil nga dito'y pinararatangan siya ng mga Hudyo at gusto siyang patayin, walang nakasulat. Bakit? Dahil klarong-klaro ang sulat ni Apostol Juan sa 5:18 ng 1, yun ay nakita at narinig niya. Basahin ulit natin ang 1:3 ng unang 1. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Ngayon, kung yung nakita at narinig ni Apostol Juan ibinabalita sa atin, kung yun ay paratang ng mga Hudyo, sana ang ibabalita ni Apostol Juan, ngunit siya'y pinararatangan ng mga Hudyo at gusto siyang patayin, wala. Dahil ang nakalagay doon, dahil nga dito lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Period. Bakit? May reason. Yung unang tanong, bakit siya pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo? Basahin ulit natin yung mga talata, mga kapatid. 5:18 ng 1. Dahil nga dito'y lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Ngayon, paratang ba ito ng mga Hudyo gaya ng sinasabi ni Archie Aniedes? Hindi. Bakit? Dahil kung sasabihin mong paratang ito, lalabas pala, chismoso si Apostol Juan. Nagsusulat ng paratang kay Kristo. No. Dahil lahat ng isinulat ni Apostol Juan sa Book of John, 1:3 of 1 John, yung nakita at narinig niya. At isa doon sa nakita at narinig niya o ulat niya, yung isinulat niya sa 5:18 ng unang 1. Na ano? Na dahil dito'y lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Ngayon, Bacalares, kaya mo bang tutulan ito? Na kaya pinagsisikapang patayin si Kristo ng mga Hudyo dahil hindi lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Sinira ni Kristo yung araw ng Sabat eh. To clarify, na yung nasa 13:39 ng Gawa ay totoo na ano, na hindi na tayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Diba? Ngayon, tama ba ang mga Seventh-day Adventist na si Kristo ay nangili ng Sabat? Mali. Dahil si Kristo hindi nangili ng Sabat. Ngayon, babasahin nila yung nangaral. Iba yung nangilin sa nangaral. Ang mga apostol at yung mga unang Kristiyano, araw-araw nangangaral. Basahin natin ng 2:46 ng Gawa. Ang sabi, at araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. Ibig sabihin ng araw-araw kasama linggo doon. Dahil ang linggo, konsiderado yan na araw sa unang araw ng sanglinggo. Ngayon, ang mga apostol, nangingilin ba ng Sabat? Hindi. Bakit? Dahil sabi sa 5:18 ng 1, sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Ngayon, ang mga apostol, nagko-congregate sila 2:46 ng Gawa, araw-araw. Ngayon, basahin natin sa Portugues. Ang sabi sa Portugues, y el separando unánimes todos los días no templo. Ibig sabihin, at araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. Eh ngayon, Archie Aniedes, ang tanong ko sa iyo, kung sa demonyo ang mag-congregate o magkatipon ng linggo, yung linggo ba araw? Ngayon, kung ang linggo araw, tama ba yung nasa 2:46 ng Gawa na ang mga apostol ay araw-araw nagsisipanatiling matibay at nagko-congregate sa templo? Kung tama ito, kinakain mo ba yung aral mo na nagpagsimba ng linggo sa demonyo? Dahil ang mismong mga apostol at mga unang Kristiyano, araw-araw silang nagsisipanatiling matibay. O ngayon, Bacalares, kayo mo bang tindigan ito? Mga sulpot, kaya nyo bang tindigan ito? Oo, hindi nyo kayang tindigan yan. Bakit? Dahil yung mga first century Christian at yung mga unang Kristiyano, nagkakatipon sila hindi lang araw-araw, kundi unang araw ng sanglinggo. At yung unang araw ng sanglinggo, according to the calendar,
is Sunday. Therefore, the first day of the week is Sunday. Ngayon, anong araw nagkakatipon yung mga tunay na Kristiyano? 27 ng gawa at ng unang araw ng sanglinggo. Aba, pag sinabing unang araw ng sanglinggo, kasama ang linggo. Ngayon, tama ba ang doktrina ni Archie Añedes at mga Seventh-day Adventist na pag nagsimba ng linggo'y sa demonyo? Ngayon, kung tama yon, kailangan nila tanggapin na sila Apostol Pablo at sila Kristo'y sa demonyo. Lalabas noon, heretiko na itong mga ito, blasphemy pang ginagawa nila. Bakit? Kontra sila dun sa ginawa ni Kristo eh. Dahil mismo si Kristo, in 5:18 of John, sinira ang araw ng Sabat. At ang mga apostoles at mga unang Kristiyano, 2:46 ng gawa, 27 ng gawa, hindi lang araw-araw, kundi unang araw ng sanglinggo. At yung unang araw ng sanglinggo, konsiderado yun na linggo. Ngayon, kaya nyo bang tindigan ito, Archie Añedes? Ha? Archie Añedes? Chris Bacalares? Kaya nyo bang tindigan ito? Hindi nyo kayang tindigan ito dahil naisulat sa Biblia ito. Ngayon, bakit may ganyang katuruan ang mga protestante, lalong-lalo na ang Seventh-day Adventist? Bunga yan ng kakitiran. Ayoko lang magsalita ng masakit na salita, mga kapatid. Bunga yan ng kawalang otoridad ni Ellen G. White. Kaya yung utos na yan, na naimbento lang ng 1863, walang kabuluhan yan. 7-7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nangagtuturo ng kanilang pinakaral o utos ng tao. At isa dun sa utos ng tao na pag sinunod natin o nag-congregate tayo panghabang buhay ay walang kabuluhan, isa na doon yung pag nag-congregate ka ng linggo ay antikristo ka. Mali. Ngayon, diyan ba tayo maniniwala sa isang mangangaral na babae? O nagtayo ng sarili ng relihiyon na babae? Mag-isip-isip na tayo, mga kapatid. Lalo na si ikaw, Chris Bacalares, ng pangutana pastor. Yang pangutana ko sa iyo, sagutin mo yan. Sagutin mo. O alam ko, nanonood ka, Chris Bacalares. Nandyan ka eh. Pati ikaw, kayo, mga mga SDA defender. O, strongman alado ba yon? Ang tawag nun? O, Archie Añedes. Ito si Archie Añedes, umalo lang ito eh. Kumopya lang ito sa ano eh. Kumopya lang ito sa SDA. At yung SDA invented in 1863. At walang karapatan si Ellen G. White na mangaral dahil walang otoridad. Bukod sa walang otoridad, kontra sa Biblia ang ginagawa ni Ellen G. White. Basahin natin ang 2:12 ng unang Timoteo. Ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Ibig sabihin, walang karapatang mamuno ang babae sa samahang sa Diyos o sa Iglesia ng Diyos. At yung Iglesia ng Diyos, according to CCC, is the Roman Catholic Apostolic. Hindi magigiba ng mga protestante yan. Ngayon, ang babasahin ng mga supported verse ng SDA. Ba't sabi kay Kristo Jesus, walang alipin, walang laya, walang Hudyo, walang Griego, walang babae, walang lalaki. Tama! Tama! Saan? Sa pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil ang pagsunod sa utos ng Diyos, sa 12:13 ng Ecclesiastes, ay katungkulan ng tao. Ang babae, tao rin. At isa dun sa katungkulan ng tao na dapat sundin pagdating sa iglesia, 2:12 ng unang Timoteo, hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Bakit niya isinulat yan? At bakit ikinotes ng Diyos yan? Dahil alam ng Diyos na magkakaloko-loko ang iglesia kung babae ang mamumuno. At isa na doon yung katuruan na kinopya ni Archie Añedes sa mga SDA na yung pag nag-congregate ng linggo ay antikristo. Dahil kung sasabihin mo
nag-congregate ng linggo ay sa demonyo, unang-una nang sa demonyo sila Apostol Pablo. Wag na lang ako ang diskusyonin ninyo. Wag na lang ang Iglesia Katolika Apostolika ang diskusyonin ninyo. Ang diskusyonin ninyo sila Apostol Pablo. Problema nyo na yon. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.